What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Ellie. Mayroon siyang malalim na hilig sa pagdidisenyo ng damit at nangangarap na balang araw ay maling isang matagumpay na fashion designer. Bukod sa fashion, may interest din siya sa musika. Si Ellie ay walang asawa at nakatira kasama ang kanyang lola na si Peggy sa kanilang bahay. Ang ina ni Ellie ay isa ring fashion designer, ngulit nakalulungkot na pumanaw ito matapos kitilin ang sariling buhay. Simula noon, si Ellie ay naninirahan na kasama ang kanyang lola. Ngunit hindi pangkaraniwan si Ellie. Mayroon siyang kakaibang kakayahan, nakakakita siya ng mga espiritu at isa sa mga madalas niyang makita ay ang espiritu ng kanyang ina. Pagkaraan ng ilang panahon, nakatanggap si Ellie ng isang napakagandang balita. Siya ay natanggap sa isang fashion college sa London. Labis na nagalak sina Ellie at ang kanyang lola dahil ito ay isang malaking hakbang patungo sa kanyang pangarap. Binalaan ni Peggy si Ellie na ang mga malalaking lungsod tulad ng London ay puno ng iba't ibang uri ng tao at hindi lahat ay mabuti. Pinayuhan niya si Ellie na mag-ingat at umiwas sa ilang tao. Sinabi rin niya na huwag ipagsabi kanino man ang kanyang kakayahang makakita ng mga espiritu dahil maaari itong magdulot ng problema. Sa kabila ng kanyang mga pangamba, hinikayat pa rin ni Peggy si Ellie na sundin ng kanyang mga pangarap at maging isang fashion designer. Puno ng pananabik sa bagong yugto ng kanyang buhay, nag-impake si Ellie ng kanyang mga gamit at sumakay ng tren papuntang London. Pagdating niya roon, tumira siya sa kanyang tirahan sa campus kung saan nakilala niya ang bago niyang roommate na si Jocasta. Sa una, sumama si Ellie kina Jocasta at sa iba pang mga babae para mag-enjoy sa isang night out. Ngunit nang pumasok si Ellie sa banyo, narinig niyang pinagsasalitaan siya ng masama ni Jocasta sa harap ng iba. Nasaktan at nadismaya, nagpasya si Ellie na putulin ang ugnayan niya kay Jocasta at magsimulang mag-isa na lamang. Habang naglalakad sa lungsod, napansin ni Ellie na isang matandang lalaki na nakatitig sa kanya habang may kakaibang ngiti, dahilan upang siya ay makaramdam ng kaba. Nang gading iyon, nang bumalik siya sa kanyang silid at sinubukang matulog, nahirapan siya dahil sa malakas na party sa labas. Sa party na iyon, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang John na mabait at palakaibigan sa kanya. Hindi tulad ni Jocasta, maganda ang pakikitungo ni John kay Ellie, kaya kahit papaano ay naging komportable siya. Ngunit, napagpasyahan na ni Ellie na ayaw na niyang manatili sa dorm ng campus. Nagsimula siyang maghanap ng bagong matitirhan. Habang naghahanap ng silid, natagpuan ni Ellie ang isang apartment na tinitirhan ng isang matandang babae na nagngangalang Miss Collins. Kinausap niya ito at nagtanong kung maaari siyang umupa ng silid. Pumayag si Miss Collins ngunit naglatag ng ilang tuntunin sa bahay. Sinabi rin niya kay Ellie na kailangan niyang magbayad ng 2 buwang upa ng pauna dahil marami sa mga dating tumira roon ang umalis ng hindi nagbabayad. Tinanggap ni Ellie ang mga kondisyon at nagpasyang manatili dahil nagustuhan niya talaga ang lugar. Nang gabing iyon, nag-relax si Ellie sa pamamagitan ng pakikinig ng classical na musika bago matulog. Habang siya ay unti-unting nakakatulog, may kakaibang nangyari. Nanaginip siya na nasa nakaraan siya, taong 1960, at nakatayo sa labas ng isang club na tinatawag na Café de Paris. Sa loob ng club, tumingin si Ellie sa salamin at nagulat nang makita ang ibang babae na nakatingin pabalik sa kanya. Di nagtagal, napagtanto ni Ellie na sa kanyang panaginip, hindi siya Ellie. Ang pangalan niya ay Sandy. Ang babaeng nakikita niya sa salamin, si Sandy, ay kumpiyansa sa sarili, elegante at puno ng ambisyon. Pinanood ni Ellie habang buong tapangan na nilapit ni Sandy isang lalaki sa club at ipinahayag ang kanyang pangarap na maging mangangaawa doon. Makalipas ang ilang sandali, nakilala ni Sandy si Jack, ang kaaki-akit at kumpensidong manager ng club. Gwapo at karismatiko si Jack at agad na nagkaroon ng atraksyon sa pagitan nila. Mabilis silang naging malapit, naglalambingan at magkahawak habang nagsisimula ang kanilang relasyon. Kailanman, nagsayaw sila ng magkasama, tinatamsa nila ang musika at sigla ng club.
Sa pagtatapos ng gabi, inihatid ni Jack si Sandy pa uwi na nagparamdam kay Sandy na siya ay espesyal at inaalagaan. Nang pumasok si Sandy sa kanyang bahay, nabunyag na doon din siya nakatira sa parehong apartment kung saan naninirahan si Ellie sa kasalukuyan. Natulog si Sandy at habang siya ay nakakatulog, si Ellie na nasa loob pa rin ng panaginip ay inihaatin ng kanyang kamay upang hawakan siya. Biglang nagising si Ellie at natagpo ang sariling pabalik sa kasalukuyang panahon, litong-lito at nanginginig dahil sa matotoo ang panaginip. Kinabukasan, pumasok si Ellie sa kolehiyo habang iniisip pa rin niya ang kanyang kakaibang eksperyensya. Naging inspirasyon siya sa estilo ni Sandy, lalo na sa elegante nitong damit, kaya nagpasya siyang magdisenyo ng kahalintulad na kasuotan para sa kanyang fashion project. Habang ginagawa niya ito, may napansin si Jocasta na kakaiba. May love bite si Ellie sa leeg niya. Ibig sabihin, anuman ang nangyayari kay Ellie sa panaginip bilang si Sandy ay may epekto sa kanyang totoong katawan sa kasalukuyan. Nang gabing iyon, muli siyang nakatulog at bumalik sa taong 1960. Sa pagkakataong ito, nakita niya na kumakatok ng si Jack sa pintuan ni Sandy. Dinala niya si Sandy sa isang audition sa ibang nightclub na tinatawag na Rialto, kung saan nagkaroon si Sandy ng pagkakataon na kumanta. Humanga ang may-ari ng club sa boses niya at tuwang-tuwa si Sandy, iniisip na ito na ang malaking pagkakataon na hinihintay niya. Makalipas ang ilang sandali, nang palabas sila ni Jack, may nakita si Sandy na tindahan ng damit at masayang sinabi kay Jack na kapag nakuha niya ang bagong trabaho, bibili siya ng maraming magagarang damit. Puno ng pag-asa para sa kanyang kinabukasan, bumalik si Sandy. Sa pagkakataong ito, muling nagising si Ellie sa kasalukuyang panahon, pakiramdam niya ay talagang naranasan niya ang buhay ni Sandy. Dahil sa labis na inspirasyon, nagpasya si Ellie na baguhin ang kanyang itsura para maging katulad ni Sandy. Kinuluyan niya ang kanyang buhok at bumili ng kaparehong damit. Masaya sa kanyang pagbabago, nagsimula siyang manamit at mag-ayos tulad ni Sandy. Dahil sa impluensya ng fashion ni Sandy, nagsimula rin siyang magdisenyo ng damit na kahalintulad nito. Humanga ang kanyang guro sa kanyang mga gawa, ngunit nilait at pinagtawanan sina Jocasta. Pagkatapos ng klase, napansin ni Ellie ang Rialto Club, ang parehong club na nakita niya sa kanyang panaginip bilang si Sandy. Nagpasya siyang mag-apply ng part-time job sa Rialto. Habang naglalakad, nakita muli ni Ellie ang matandang lalaki na dati niyang nakita, na muling tinignan siya ng kakaiba at sinundan pa siya. Sinabi ng matanda kay Ellie na kahawig siya ni Sandy at halos magkamukha sila lalo na sa kanyang bagong kulay ng buhok. Nang gabing iyon, pagkapikit lamang ni Ellie ay muli siyang bumalik sa kanyang panaginip at nagising sa loob ng Rialto Club noong 1960. Sa pagkakataong ito, nakita niya na hindi na masaya si Sandy sa kanyang trabaho. Andaang na maging mangangaawagayan ng kanyang pangarap, nagtatrabaho siya bilang backup dancer at ginagamit para makaakit ng mga lalaking customer. Lumalim ang sitwasyon nang makipagtalo si Sandy kay Jack. Sinabi ni Jack na kung gusto niyang maging totoong matagumpay, kailangan niyang pasayahin ang mga makapangyarihang negosyante. Tumanggi si Sandy at napagtanto niya na hindi siya tinutulungan ni Jack, kundi ginagamit lang siya para sa sariling kapakanan. Kailanman, may nakita si Ellie na lubhang nakakatakot. May isang lalaking pumasok sa silid ni Sandy at nagsimulang sumigaw si Sandy. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm clock ni Ellie at bigla siyang nagising, labis na nabalisa sa kanyang nakita. Kinabukasan, pumasok si Ellie sa kolehiyo ngunit masama ang kanyang pakiramdam. Ang mga pangyayari sa kanyang panaginip ay nag-iwan sa kanya ng takot at pagkabalisa. Dahil dito, nahirapan siyang mag-focus sa pagdidisenyo ng kanyang damit. Napansin ng kanyang guro ang kanyang pinagdaraanan at hinikayat siya, tinulungan siyang tapusin ang kanyang gawain. Habang nagtatrabaho sa Rialto Club, patuloy pa ring nababalisa si Ellie. Dumating si John na nag-aalala sa kanya upang dalawin siya at subukang pasayahin. Nang gabing iyon, muli siyang nakatulog at bumalik sa kanyang panaginip. Nakita niya na galit at hindi na masaya si Sandy kay Jack dahil sinusubukan niyang pilitin na pumasok sa prostitusyon. Nasaksihan niya ang mga nakakagambalang pangitiin ng pakikipagkita ni Sandy sa iba't ibang negosyante at napagtanto niya na siya ay kinokontrol at ginagamit.
Matapos umalis ng mga lalaking iyon, nakilala ni Sandy ang isang matandang pulisyal na nagngangalang Lindsay. Hindi tulad ng iba, mabait siya sa kanya. Sinabi niya kay Sandy na hindi siya nababagay sa lugar na ito at karapat-dapat siya ng mas mabuting buhay. Binalaan niya si Sandy na lumayo kay Jack dahil ito ay mapanganib. Ngunit hindi sineryo si Sandy ang sinabi ni Lindsay at binaliwala ang kanyang payo. Pinili niyang manatili kay Jack kahit na ano. Nagising si Ellie sa kanyang panaginip at natagpuan ng sarili na napapalibutan ng mga espiritu ng mga negosyanteng minsang nagtangkang samantalahin si Sandy. Dahil sa takot na dulot ng mga pangitaying ito, natakot siyang matulog at nagsimulang magpuyat sa kulelyo upang maiwasang bumalik sa kanyang silid. Napansin ni John na labis na balisa si Ellie kaya inimbitahan niya ito sa isang Halloween party upang pasayahin siya. Ngunit habang sila'y sumasayaw, muli na namang nakita ni Ellie ang mga espiritu, dahilan upang siya ay magpanik. Sinubukan siyang aliwin ni John at kalaunan ay pumunta sila sa silid ni Ellie kung saan nagsimula silang maging malapit sa isa't isa. Subalit bigla, nagkaroon si Ellie ng isang nakakatakot na pangitain. Nakita niya si Jack na sinasaksak si Sandy hanggang sa mamatay. Sa sandaling iyon pumasok si Miss Collins at pinakiusapan si John na umalis. Kinaumagahan, humingi ng paumanhin si Ellie kay Miss Collins at nagtanong kung may isang babaeng nagngangalang Sandy na dating tumira roon at kung siya ba ay pinaslang sa loob ng bahay. Itinanggi ni Miss Collins na may kilala siyang Sandy at iginiit na walang ganitong pangyayari na naganap sa bahay. Kalaunan, habang ginagawa ni Ellie ang kanyang damit sa kolehiyo, bigla niyang nakita si Sandy na naliligo sa dugo. Sa sobrang takot, tumakbo siya palabas ng silid-aralan. Habang nagmamadali siyang dumaan sa mga pasilyo, muli niyang nakita ang parehong mga multong humahabol sa kanya. Sa kanyang natinding takot, napunta siya sa harapan ng multo ni Jack. Sa sandaling iyon, muli niyang naharap ang parehong matandang lalaki na dati niyang nakita sa Rialto Club. Dahil kumbinsido siyang may kinalaman ng matanda sa pagpatay kay Sandy, agad na nagtungo si Ellie sa estasyon ng pulis at inilurat na may isang lalaking pumatay kay Sandy noong dekadang 1960 at ngayoy sinusundan siya. Ngulit hindi sineryoso ng mga pulis ang kanyang mga pahayag. Determinado na patunayan ang katotohanan, nagpa siya si Ellie na mangalap ng ebidensya sa kanyang sarili. Pumunta siya sa aklatan at nagsaliksik ng mga hindi pa nalulutas na kaso mula noong dekadang 1960. Natuklasan niya na ilang negosyante mula sa Rialto Club at Cafe de Paris ang misteryosong nawala noong panahong iyon at hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Habang nasa aklatan, dumating si John at ibinalik ang bag ni Ellie na naiwan niya sa kolehiyo. Dahil sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, tuluyan nang nagtiwala si Ellie kay John. Sinabi rito na nakakakita siya ng mga multo at ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyayari sa kanya. Biglang namatay ang mga ilaw at muli na namang nakita ni Ellie ang mga espiritu. Sa kanyang panik, sinubukan niyang saktan ng isa sa mga multo. Mulit pinigilan siya ni John dahil sa katotohanan, muntik na pala niyang saktan si Jocasta. Nang mapagtanto ang nangyari, hinabol ni John si Jocasta upang pakalmahin ang sitwasyon at tulungan si Ellie na maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Habang papalayo, nakita ni Ellie ang espiritu ni Sandy at sinundan ito. Ngunit biglang lumitaw ang iba pang mga espiritu at hinarangan ang kanyang daraanan. Kalaunan, habang nagtatrabaho sa nightclub, napansin ni Ellie na naroon na ang matandang lalaki at naghihintay sa kanya. Umaasang makakuha ng pagtatapat, palihim niyang binuksan ng recorder ng kanyang telepono. Ngulit ikinagulat ni Ellie nang sabihin ng matanda na hindi siya ang pumatay kay Sandy. Isang taong nagngangalang Alex ang may gawa nito. Pagkatapos sabihin niyon, umalis ang matanda. Hinabol siya ni Ellie ngulit bago pa niya ito maabutan, nasagasaan ito ng sasakyan at namatay. Lumabas ang owner ng club at ibinulyag na ang matandang lalaki ay isang dating pulis na nagngangalang Lindsay. Nang mapagtantong nagkamali siya ng hinala, nakaramdam ng matinding guilt si Ellie at nagpa siyang ayaw na niyang manatili sa London. Plano niyang bumalik sa bahay ng kanyang lola at humingi ng tulong kay John. Pumayag si John at magkasama silang pumunta sa kanyang silid upang mag-empack ng mga gamit. Pagdating nila, sinabi ni Ellie kay John na maghintay sa kotse at pumasok lamang kung hindi siya babalik sa loob ng 15 minutes. Sa loob, sinalubong siya ni Miss Collins at inalok ng tsaa upang pakalmahin siya. Doon nabunyag na alam ni Miss Collins na nagpunta si Ellie sa pulisya tungkol sa pagpatay kay Sandy at may isang pulis na kamakailan lamang bumisita sa kanyang bahay upang mag-imbestiga.
Ibinulyag ni Miss Collins ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang tunay niyang pangalan ay Alex, na ang kahulugan ay siya palang si Sandy ng buong panahon. Ipinaliwanag niya na ang pangitaing nakita ni Ellie na pinapatay siya ni Jack ay hindi totoo. Sa katotohanan, si Sandy ang pumatay kay Jack. Ipinangako ni Jack na gagawin siyang mang-aawit, ngunit sa halip ay sinubukan siyang pilitin sa prostitusyon. Dahil sa pagkakanula at pagkakakulong sa sitwasyon, pinatay niya si Jack at kalaunan ay pinaslang din ang lahat ng mga negosyanteng nagtangkang samantalahin siya. Inamin niya na itinago niyang lahat ng kanilang mga bangkay sa loob ng bahay. Sinabi rin ni Miss Collins kay Ellie na nilagyan niya ng gamot ang tiyan niya at balak niyang itong patayin upang manatiling lihim ang lahat. Samantala, sa labas napansin ni John na matagal nang nasa loob si Ellie, kaya nagpa siyang pumasok. Habang pilit gumagalaw si Ellie, nagawa niyang balahanan si John na tumakbo, ngunit sinaksak siya ni Miss Collins gamit ang kutsilyo. Tumakbo si Ellie paakyat sa hagdan at sa gitna ng kaguluhan nasunog ang bahay dahil sa sinding sigarilyo ni Miss Collins. Nagkulong si Ellie sa isang silid at biglang lumitaw mula sa ilalim ng sahig ang mga espiritu ng mga lalaking pinatay ni Sandy. Nagpikay si Ellie na patayin ang Miss Collins ngunit tumanggi siya. Nang pumasok si Miss Collins sa silid, nakita niya ang mga multo ng kanyang mga biktima na nakatitig sa kanya. Dahil sa matinding guilt, tuluyan niyang napagtanto ang mga kakilakilabot na bagay na kanyang nagawa at na naghihintay na sa labas ang mga pulis. Hindi na makatakas sa kanyang nakaraan, sinubukan niyang kitalin ang sariling buhay. Ngulit sa huling sandali, inagaw ni Ellie ang kutsilyo sa kanya. Tinanggap ni Miss Collins ang kanyang kapalaran at sinabi kay Ellie at John na tumakas habang siya'y mananatili sa nasusunog na bahay. Habang lumalaki ang apoy, ligtas na nakalabas sina Ellie at John habang si Miss Collins ay namatay sa apoy. Sa huling esena makikita natin si Ellie makalabas ng ilang taon, isa ng matagumpay na fashion designer. Ipinagmamalaki ni ito ni Sandy sa kanyang mananarating. Sa puntong ito nagwakas ang misteryo ng paglalakbay sa panahon. Umaasa akong nasiyahan nyo ang buod ng pelikulang ito. Kung nagustuhan nyo ang video, dawa kalimutang mag-like at mag-iwan ng comment. Babalik ako sa lalong madaling panahon na may panibagong magandang pelikula. Hanggang sa muli, ingat kayo at salamat sa panunood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.